Bago natin simulan ang Part 5, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Dahil po natutuwa ako sa inyong comment kaya't nag-decide po ako na ilabas na ito kahit hindi pa ganoon kahaba ang aking nagawa, pero asahan nyo po mamaya magre-release muli ako ng panibagong chapter. Nang tamaan niya ang isa sa mukha, ngumiti siya ng malapad at nagpatuloy sa pag-atake, kung saan ilang mga bangkay na ang lumitaw sa lugar. Napagod siya dahil sa mga spell at uminom ng isang mana potion. Pagkatapos, tumingin siya sa mga kumikislap na bagay sa lupa at masayang tinawag ang kanyang kaibigan, sinasabing ilang piraso ng meteorite ore ang nalaglag mula sa mga halimaw, pati na rin ang isang level 3 cloth armor. Naka-cross arms ang ating bida habang nakatingin sa kanya na may ngiti. Iniisip na ang karaniwang tsansa ng meteorite ore na mahulog ay isa sa bawat 100 kobolds. 10 halimaw pa lang ang napatay ni Blackie, ngunit nakakuha na ito ng ilang piraso, pati na rin ng ilang mga gamit. Talagang napakaswerte niya. Sumugod siya ng may kumpiyansa at sinabing magpatuloy lang, pagkatapos ay tumabi siya sa isa pang grupo ng mga kobolds. Tumigil ang mga ito nang mapansin siya, ngunit agad ding sumugod papunta sa kanya. Tumakbo siya palayo at naghagis ng smoke bomb sa direksyon nila, habang si Blackie naman ay gumamit ng spell at sumigaw na ang astig nito. Sa bawat halimaw na kanilang mapatay, nakakatanggap sila ng 40 zapi. Sa huli, naabot ni Sharon ang level 3 at si Blackie naman ay umabot sa level 2. Si Blackie, na naisuot na ang kanyang bagong kagamitan, ay ipinakita sa kanyang kaibigan ang armor at sinabi na nakahanap siya ng isang bronze chestplate na eksakto sa hinahanap niya. Bigla na lang nilang narinig ang malalakas at mabilis na mga yapak mula sa likuran, at isang tao mula sa Shadow Guild ang nagsabing sabay-sabay silang aatake. Uunahin nilang tapusin ang Warlock at pagkatapos ay si Cheyenne naman ang kanilang aasikasuhin. Nakita ng ating bida ang anino sa likuran ng kanyang kaibigan at nag-alala, sinabing mag-ingat ito. 3 manlalaro ang biglang umatake kay Blackie ng sabay-sabay. Nawalan siya ng maraming health points at galit na tinawag ang mga ito, sumisigaw na sila na naman. Nagalit siya ng husto at gumamit ng mahika, sinasabing kung nakatakda siyang mamatay, isasama niya sila. Sumugod si Silent Wolf sa kanya na may ngiti ng pang-aasar at sinabing isa lang siyang kaawa-awang warlock. Talaga bang iniisip niyang kaya niyang patayin siya ng isang atake? Bilang sagot, inatake siya ni Blackie at nagdulot ng 185 damage sa kanya, halos ubusin ang kanyang health bar. Nagulat siya sa sarili niyang lakas at naisip, ganito ba kalakas ang level 3 Dark Arrow? Umatras si Silent Wolf at sinabihan ang kanyang mga kasama na mag-isip ng maayos. Kunin na lang nila ang mga gamit ni Blackie. Kahit nasa level 2 pa lang siya, nagawa niyang magdulot ng ganoong kalaking pinsala. Ang taong ito ay may sobrang astig na sandata. Pagkatapos noon, muli siyang sinugod ni Silent Wolf at ng kanyang mga kakampi. Labis na nag-alala si Blackie, iniisip na tapos na siya. Ngunit bigla na lang, may mga nakakasilaw na liwanag na kumislap. Lumitaw ang mga nakakasilaw na liwanag sa harapan niya. Ang ating bida ay mabilis na nagbigay ng maraming malalakas na atake sa mga kalaban, agad na inalis ang lahat ng kanilang health bago maglaho. Nagulat si Silent Wolf sa dami ng pinsalang na idulot ng ating bida, at maya-maya ay nawala na rin siya kasama ang kanyang mga kakampi. Tumingin si Blackie sa kanyang kaibigan, na may malamig na tingin habang nakatingin sa mga kalaban, at inisip na napakalakas talaga nito. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kanilang tagwan ang natitirang miyembro ng Shadow Guild. Galit na sumigaw si Flaming Tiger, tinawag na isang hanggal si Silent Wolf, at nagtanong kung paano natalo ang tatlo sa isang baguhan lang. Iniutos niya sa lahat na umatake at sinabi na ipapakita nila kung ano ang mangyayari sa mga nagagalit sa kanya.
Naghagis si Shiro ng aktibong smoke bomb sa kanilang direksyon, dahilan upang bumagal ang kanilang paggalaw. Tumakbo siya at sinabing umatras na sila, habang isa sa mga miyembro ng guild ang nagtanong kung hahabulin ba nila ang mga ito. Sinagot siya ng leader na wala ng pangangailangan. Ang lugar na ito ay perpekto para sa kanila upang mag-level up. Sinabi niyang tawagin agad si Silent Wolf. Isang miyembro ang nagtanong ng may pagkabigla kung talagang gusto niyang pumatay ng mga halimaw sa level 4 zone. Sumang-ayon ang isa pang kasamahan at sinabing masyadong delikado ito, lalo na sa kanilang mga level. Ipinaliwanag niya na kahit ang hanggal na si Black Cloud ay nagawang akitin ang mga kobolds papunta sa usok at gamitin sila bilang mga target para sa pagbaril. Tanong niya, talaga bang napakahanggal nila para hindi magawa ang parehong bagay? Pagkatapos noon, isa sa kanila ang tumakbo papunta sa mga halimaw at hindi nagtagal ay hinayla ang buong grupo ng mga ito patungo sa usok. Ang mga magicians na nakatayo malapit doon ay nagsimulang gumamit ng mga spell, habang si Flaming Tiger naman ay nagbigay ng mga utos. Isa sa mga magicians ang lumingon sa kanya at sinabi na sa bilis ng progreso nila, sila na ang magiging pinakamahusay sa buong God Sphere. Agad itong bumalik sa pag-atake, pinanunod ang pagbagsak ng mga kobolds mula sa malaking bawas sa health nila. Iniisip ni Flaming Tiger na kamangha-mangha ito. Kahit na ang experience ay hinahati sa maraming tao, bawat halimaw na napapatay ay nagdadala pa rin ng 2%. Kaya nilang manghuli ng walang katapusan. Sa ganitong paraan, tiyak na siya ang magiging pinakamahusay sa buong God Sphere. Kapag dumating ang panahon, siya ang mamumuno dito. Lumipas ang ilang sandali at dumating si Silent Wolf na nagulat na nakakuha sila ng bihirang skill book para sa isang swordsman. Iniutos ni Flaming Tiger na huwag sayangin ang oras at magpatuloy sa pangangaso. Samantala, pinanunod sila ng ating bida mula sa malayo, at tinanong ni Blackie kung talagang pababayaan na lang ba nila ang mga ito. Tumugon ang ating bida na may ngiti, sinasabing hayaan muna silang magsaya. Ngunit malalaman din nila na laging may itim na yugto pagkatapos ng puti. Nang magsimulang mawala ang usok, nag-alala ang isa sa mga miyembro ng Shadow Guild at nagbigay babala kay Flaming Tiger. Napansin nilang lahat na ang mga kobolds ay ngayon nakatingin na diretsyo sa kanila. Napasigaw sila, mukhang nagkamali tayo. Napansin sila ng mga halimaw, at ang pulang mata ng mga ito ay tumingin sa takot na mga mukha ng mga manlalaro. Nagngalit ang kanilang mga ngipin sa galit, na nagdulot ng kaba sa mga tao. Matapos iyon, isa sa mga halimaw ang sumugod sa pag-atake at humataw gamit ang isang palakol, pinatay ang isa sa mga manlalaro. Sumunod na rin ang iba pang mga kobolds at sabay-sabay nilang inatake ang mga manlalaro. Nang ma-realize ni Flaming Tiger na masama ang nangyayari, iniutos niya ang pag-address, ngunit huli na ang lahat. Mas mabilis ang mga halimaw kaysa sa kanila. Habang pinapanood niya ang pagpatay sa kanyang mga kasama, napamura siya sa isip at inisip na sobrang naghirap sila para umabot sa level 2, ngunit mawawala ang lahat ng iyon. Pagkatapos ng pagkamatay, babalik sila sa level 1. Bakit napakamalas nila? Ang mga kobolds na nasa likod niya ay nagsisigaw ng malakas at sumugod sa kanya sa isang talon. Isa sa mga ito ang humataw gamit ang isang palakol ngunit aksidenteng tumama sa lupa, bahagyang tinamaan ang tao. Hindi pinansin ang mga pagsabog sa likod niya, tumakbo si Flaming Tiger ng mabilis. Nang makalayo na, huminto siya upang huminga ng malalim at sinabi na sa wakas ay nakatakas siya mula sa mga hanggal na iyon. Ngunit hindi niya alam na may naghihintay sa kanya doon. Lumapit ang ating bida sa kanya, binati siya ng may ngiti, at nagtanong, bakit mag-isa ka lang dito? Anong nangyari sa mga tauhan? Pinatay ba sila ng mga kobolds? Nang makita siya, nagalit ang manlalaro at sumugod sa pag-atake, sumisigaw,
Paano mo nagawang makialam sa akin? Ngunit nang umatake siya, biglang naglaho ang ating bida sa lugar, na nagpagulo sa kanya. Maya-maya, lumitaw ang ating bida sa likod niya at inatake siya. Ngumisi ito at mapanuksong nagtanong, kanino ka tumatarget? Nasa likod mo ako, di ba? Habang nagngangalit ang mga ngipin, humarap si Flaming Tiger at hinato siya gamit ang palakol, ngunit hindi niya ito tinamaan. Sumigaw siya, isinusumpa ko sa pangalan ko, papatayin kita ng paulit-ulit hanggang bumagsak ang level mo sa 0. Pagkatapos noon, nagsimula siyang umatake ng may galit, ngunit iniwasan ito ng ating bida. Sa isang punto, tumigil si Flaming Tiger, humihingal, at sinabi sa kanya, tigilan mo na ang pag-iwas na parang duwag. Sa tugon, sinabi ni Xiong, sige, tatayo ako ng hindi gumagalaw, at hayaan kitang umatake. Naglakad siya patungo sa kanya habang gumagalaw ng zigzag, tinawag itong, hanggal, at sinabing, papatayin kita. Ngunit nang malapit na siya, agad na nagbigay ng 3 malalakas na suntok ang ating bida, na agad nagpaubos sa health bar ni Flaming Tiger hanggang sa 0. Napasigaw ng malakas sa galit si Flaming Tiger at bumagsak sa lupa. Ipinaliwanag ni Xiong na sinabi niya lang na tatayo siya, pero walang binanggit tungkol sa hindi paglaban. Paano ka naging ganoon ka-innocent? Sabi niya, kinalmat niya ang likod ng kanyang ulo at ngumiti, sinasabing halos nakalimutan niya. Nagpapasalamat siya ng sobra dahil nagawa nilang magmina ng maraming ore para sa kanya. Sumigaw si Flaming Tiger sa pangalan niya sa galit at sinabing hindi niya ito mapapatawad kailanman.